Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Banoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Negros. Nang mga panahong ito, isang magsasaka sa maliit na bayan itong si Banoy. Nag-iisa na lamang sa buhay. Simula nang mamatay ang mga magulang dahil sa malubhang karamdaman. Nasa edad 18 nang pumanaw ang mga ito. Mabuti na lang, may lupaing iniwan ang dalawang matanda sa kanya na siyang pinagkukunan ng pangkabuhayan ng binata. Tuwing tag-araw, nagtatanim ito ng pakwan at mga gulay na siya namang ibinabagsak niya sa palengke. Tuwing tag-ulan naman, palay naman ang itinatanim nito upang pagkunan ng pangkonsumong bigas. Sa ganung pamamaraan, nagagawang makatulong ng binata sa iba, dahilan para mahalin siya ng mga kababaryo. Dahil din sa mabuting ugali ng binata, nakilala nito ang isang hindi pangkaraniwang matanda. Dumating ang panahon ng tag-ulan para sa magsasaka sa baryo ni Banoy. Ito ay biyaya ng kalikasan. Bumuhos ang malakas na ulan. Dali-daling nagpunta si Banoy sa kanyang palayan. Isinara ang mga bukas na pilapil upang maipon ang tubig sa taniman. Habang nagpapala ng lupa, napansin ng binata ang isang lalaking naglalakad sa may pilapil. Medyo mabagal ito, iika-ika. Kaya naisip ng binata na may kung anong mali doon. Binitawan ng binata ang pala. Dali-daling nilapitan ang lalaki. Saka pa lamang napagtanto ni Banoy na isa pala itong matanda. Magandang hapon, Iho. Makikidaan lang ako, ha? Kaso naabutan ako ng malakas na ulan, Wika ng matanda. Nakita ni Banoy na nanginginig na ang katawan nito sa sobrang lamig. Nako tatang, malayo pa po yung baryo mula rito Sumilong po muna kayo doon sa kubo ko. Tamang-tama, nagpaningas ako ng apoy doon para pagpatuyuan ng mga basa kong damit. Tugon ni Banoy. Ganun ba, Iho? O siya, sige. Medyo nilalamig na nga rin ako. Tugon ng matanda. Dali-daling dinala ng binata ang matanda papunta sa kanyang kubo. Doon itinuloy ang pakikipag-usap. Saan naman po kayo nanggaling yan? Saka, bakit sinuon niyo po yung malakas na ulan? Tanong ni Banoy. Sa kabilang bayan, naligaw ako, kaya napunta ko rito. Tugon ng matanda. May kamag-anak po ba kayo dito, Manong? Wala nga Matagal na akong iniwan ng asawa ko. Sumakabilang buhay na. Ang mga anak ko naman, hindi ko na alam kung nasan sila. Bakit naman po kayo nagpunta rito? Kung hindi mo na itatanong, Iho, isa kong manggagamot at manghihilo. Nagpupunta ko sa bayan o di naman kaya sa mga palengke upang doon manggamot. Wala na akong kakayanang magtrabaho dahil sa edad ko, Iho. Nako tatang, delikado po yung ginagawa nyo. Mamaya, mapagdiskitahan po kayo ng mga loko dyan sa daan Hindi naman ako natatakot sa maaaring mangyari sa akin. Matanda na ako, Iho. At siguro, kung kukunin ako ng Panginoon, matatanggap ko na din yon. Ay nako Manong, huwag ka nga pong magsalita ng ganyan. Ang mabuti pa, doon ka na lang tumira sa akin. Wala naman kasi akong kasama
Naku, wag na. Magiging pabigat lamang ako sa'yo. Nakakahiya na. Hindi naman kita kaano-ano eh. Wala akong kaso yun, Manong. Kung kamag-anak mo ko o hindi, nangangailangan kayo ng tulong eh. At meron akong kakayanan. Kaya, bakit hindi ko kayo tutulungan? Ang mabuti pa, dito na muna po kayo ha. Magpatuyo kayo ng damit at tatapusin ko lang po yung ginagawa ko. Sasama kayo sa akin sa bahay nang makakain na tayo. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na nagsalita ang matanda. Kaya naman itinuloy na ni Banoy ang trabaho. Matapos ay binalikan nito ang matanda sa kubo. Nakita niya itong natutulog sa tabi ng siga. Kaya hinayaan na muna niya itong makapagpahinga. Malakas pa din ang ulan ng mga sandaling yun. Kaya minabuti nitong magpatila muna. Ilang sandali lang. Tumila na ang malakas na ulan. Nagising na din ang matanda. Kaya inaya na niya itong umuwi. Habang naglalakad, pinagtitinginan ng mga tao ang dalawa. Mukhang kilala ka sa lugar na ito ha. Tignan mo nga naman. Pinagtitinginan pa nila tayo. Wika ng matanda. Opo halos lahat ng mga tao dito, kaibigan ko po. Hayaan nyo lang po sila, Manong. Siguro, naninibago lang yung mga yan dahil ngayon lang po nila kayo nakita rito. Tugon ni Banoy. Ganon pa. Mabuti naman kung ganon. Doon kasi sa lugar na pinanggalingan ko halos lahat ng tao, kaaway ang tingin sa akin. Bakit naman po, Manong? Ano po bang ginagawa nyo? Mahabang kwento, iho. Mas mabuti sigurong magpatuloy na muna tayo sa paglalakad. O sige po. Isa pa, madilim na din at baka bumagsak pa ulit yung malakas na ulan. Pag-uusap ng dalawa. Nang makarating sa tahanan, binigyan ni Banoy ng maayos na damit ang matanda upang makapagbihis. Ipinagluto din niya ito ng mainit na sabaw. Habang kumakain ang dalawa, napansin ng binatang may kung anong nakasulat sa braso ng matanda. Kaya hindi nito maiwasang magtanong. Manong, mga tattoo po ba yang nasa braso nyo? Tanong ni Banoy. Ito ba? Oo, parang gano'n na nga. Tugon ng matanda. Ang tipid nyo naman hong sumagot, Manong. Pero teka, di nyo pa sinasabi yung pangalan nyo sa akin. Ako nga po pala si Banoy. Ganun ba, iho? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Crisanto. Pasensya ka na kung masyadong maiksi ang mga sagot ko ha. Wala naman kasing masyadong interesante sa buhay ko Ayos lang po yun, Manong. Sige na po, kumain na po kayo. Lalamig na po yung sabaw Nagpatuloy sa pagkain ang dalawa. At nang matapos ay naupo ang matanda sa atangan ng tahanan at nagsindi ng pipa. Tinabihan naman ito ni Banoy at inabutan ng mainit na salabat. Eto po, Manong, inumin po ninyo. Malamang pinasok ng lamig yung sikmura nyo kanina. Mainam po yan para hindi kayo sakitan ng tiyan. Maraming salamat, iho ha. Alam mo, napakabait mong tao no? Hindi nakapagtatakang naging kaibigan mo ang mga tao rito sa baryo. Kailangan mo po kasing makisama Isa pa, mababait din naman yung mga taga rito Kami-kami lang din yung nagtutulungan. Kaya po halos kasundo ko ang lahat dito. Tugon ng binata. Ngunit nagulat ito sa sunod na sinabi ng matanda. Alam mo ba sa amin, sa lugar na pinagmulan ko,
Hindi ganyan ang trato ng mga tao sa akin at sa buong pamilya ko. Ang tingin nila sa amin, mga salot ng baryo. Salot, Manong. Yan nga po mismo yung sinabi nyo kanina eh. Kung hindi nyo naman po mamasamain, maaari ko bang malaman kung ano po yung dahilan? Kung talagang desidido kang malaman, makinig ka sa akin ng mabuti ha. Ngunit sana, unawain mo ang lahat ng mga sasabihin ko bago mo ko husgahan. Sige po, Manong. Makikinig po ako. Nangyari ang lahat ng ito. 20 taon na ang nakakaraan. Atras tayo ng maraming taon eh. At ang lahat ng madidinig ay base lamang sa salaysay ni Tatang Crisanto. Nang mga panahong ito, kilalang mahusay na manggagamot itong si Tatang Crisanto. Halos lahat sa kanilang lugar lumalapit sa kanya upang humingi ng tulong o hindi naman kaya magpagamot. Biyasa sa kalaman ng barang at kulam ang matanda. Simula ng binata ito, umikot na ang buhay sa pagiging albularyo. Marami ang mga natulungan na matanda, kaya naman binahal ito ng kanyang mga kababaryo. Ngunit isang kaganapan ang naging dahilan upang tuluyang magbago ang lahat. Nasa kalagitnaan ng panggagamot ang matanda nang may nagsidatingan na mga tao. Base sa kasuotan ng mga ito, mula sila sa syudad. Nakiusap ang mga ito kung maaari nilang tignan ang kasamang dalaga. Ayon sa mga panauhin, naghihingalo na ito at halos hindi na makagalaw. Dali-dali namang tinuguna na matanda ang sinasabing pasyente. Mukhang malalim na ang tama ng batang ito ha. Sabihin niyo sa akin, ilang linggo na ba siyang ganito? Tanong ni Tatang Crisanto. Hindi pa man nakakasagot ang mga panauhin. Pumasok ang isa sa mga kakilala ni Tatang Crisanto. Manggagamot din ito mula sa kabilang baryo. Paumanhin, Crisanto. Ngunit ako na ang nagdala sa kanila rito. Natignan ko na ang dalagang yan at masasabi kong tama ka. Medyo matagal na din nang magsimula ang kanyang sakit. Sa palagay ko, barang ang dahilan. Kaya ako sila itinuro rito. Pasensya na uli dahil hindi ko kinayang gamutin ang kanyang karamdaman. Tugon ng kaibigan na si Mang Beloy. Ayos lang, Beloy. Mabuti nga at dinala mo siya dito eh. Huwag kang mag-alala. Gaano mang kalalim ang tama ng batang to. Pagagawa ko pa din siyang pagalingin. O siya, tumabi na muna kayo at sisimulan ko na ang panggagamot. Wika ni Tatang Crisanto. Inihiga ng mga kaanak nito ang dalaga sa mahabang papag. Nagsimula na ang matanda sa pagtatawas at nakumpirma nitong tama ang sinabi ni Mang Beloy. Tama nga ang sinabi mo, Beloy. Barang nga ang dahilan ng pagkakasakit ng pasyenteng ito. Mahihirapan tayo. Pero sisiguraduhin kong gagaling siya. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko napapasuko ang may gawa nito sa kanya. Wika ni Tatang Crisanto. Pinasanib na matanda ang mambabarang sa katawan ng pasyente at sinimula ng kumbate. Nanlaban ang mambabarang, ngunit nagawa itong talunin ng matanda at tuluyang napasuko. Ngunit bago pa man ito tuluyang mamatay, nagbitaw ito ng isang sumpa. Sumpain ka at ang iyong pamilya dahil sa ginawa mo sa akin. Hindi mo muna inalamang nangyari bago ka nakisali. Kaya makinig kang mabuti, manggagamot. Maaaring nanalo ka sa laban natin ngayon at maaari mo kong mapatay. Ngunit sa oras na malagot ang aking hininga,
ay siya ding katuparan ng sumpa ko sa iyo at sa buo mong pamilya. Bawat pasyenteng gagamutin mo, isa sa mga kaanak mo ang mawawala. Wika ng mambabarang. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Tatang Crisanto sa pag-aakalang nananakot lamang ang mambabarang. Mabilis niya itong ginilita ng leeg. Naramdaman na matanda ang matinding sakit sa kanyang braso, ngunit hindi niya ito gaanong binigyan ng atensyon. Ng mga sumunod na araw, saka pa lamang napatunayan na matanda na hindi lang basta pananakot ang sinabi ng mambabarang. Dahil nang muli itong sumabak sa gamutan, namatay ang kanyang bunsong anak. Napuno ng dalamhati ang kanilang tahanan. Nang mga sandaling yun, inakala ni Tatang Crisanto na nagkataon lamang ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang buwan, muling bumalik sa panggagamot ang matanda. At sa pagkakataong yun, ang asawa naman nito ang namatay. Saka pa lamang naalala ni Tatang Crisanto na totoo ang sumpa ng mambabarang. Kumalat ang balitang ito sa kanilang baryo, dahilan para iwasan sila ng mga tao at ituring na salot. Isa-isang nagsipag-alisan sa lugar ang mga anak ni Tatang Crisanto, hanggang sa mag-isa na lamang itong naiwan sa kanilang tahanan. At kalaunan, pinagkaisahan ng mga taga-baryo na paalisin ng matanda sa takot na mahawa sila sa sumpang taglay nito. Sa loob ng mahabang panahon, ginugol ni Tatang Crisanto ang kanyang panahon sa pag-aaral kung paanong kalasin ang sumpa ng mambabarang. Hanggang sa wakas, natanggal na niya ito sa tulong ng isang kaibigan. Nagbuwis ito ng buhay para lang mapalaya ang matanda sa kalunos-lunos na sitwasyon. Bagay na labis na pinasasalamatan ni Tatang Crisanto. Dahil dito, muling nakabalik sa panggagamot ang matanda. Ngunit hindi na ito bumalik sa kanilang baryo at nagsimula itong magpagala-gala hanggang sa makarating ito sa iba't ibang baryo. Sa loob ng napakaraming taon, namuhay ng mag-isa ang matanda hanggang sa hindi na nito muling nakita ang mga anak. Balik tayo sa kasalukuyan. Kung ganun Manong, wala naman na pala yung sumpa. Bakit hindi na lang kayo nagbalik sa baryong pinanggalingan nyo? Tanong ni Banoy. Hindi na ako tatanggapin ng mga tao roon. Nabura na ng isang pagkakamali ang lahat ng kabutihan kong nagawa. Ito ang likas na sakit ng mga tao. Tugon ni Tatang Crisanto. Manong, kung iisipin natin, hindi nyo naman na po maaalis yan sa mga tao. Likas po talaga tayo mo panghusga. Sa isang maliit na pagkakamali natin, natatabunan yung 10 mong nagawang kabutihan. Yan po yung buhay sa mundo. Pero masaya po ako dahil naging tapat kayo sa akin. Huwag ko kayong mag-alala. Maaari kayong manatili hanggat gusto ninyo. Hindi ko tatanggihan ang iyong alok, Banoy. At para kahit papano makatulong ako, hayaan mo akong manggamot sa tahanan mo. Ayos ba yun? Pwede naman po Manong. Gagawa na lang po tayo ng kubo dyan sa bakuran. Para po kung sakaling may pasyente kayo, dyan nyo na lang po siya gagamutin. Maraming salamat, Iho ha. May mga dala din akong buto ng halamang gamot. Maaari ko bang itanim ang mga ito? Opo, gawin nyo lang kung anong gusto ninyo ha. Basta makakatulong sa panggagamot nyo. Pag-uusap ng dalawa. Kinabukasan, sinimula ni Banoy ang paggapas ng kawayan. Nagagawing haligi at pundasyon sa kubo ni Tatang Crisanto. Naghabi din ito ng kugon na gagawin namang bubong.
Isang buong linggo itong ginawa ng binata hanggang sa tuluyang matapos. Siya na din ang nagbigay alam sa mga tao na nanggagamot na si Tatang Crisanto. Noong una, wala namang nagpupunta sa kanilang kubo. Ngunit pagdating ng hapon, habang nagpapahinga ang dalawa, isang kapitbahay ni Banoy ang humahangos na lumapit sa kanilang kinaroroonan. "O Mang Aming, ano po bang nangyari at bakit kayo humahangos?" Tanong ni Banoy. "Yung anak ko, mukhang sinapian ng demonyo. Hindi ba sinabi mo na may albularyo rito?" Tugon ng matanda. "Opo, itong kasama kong matanda, si Tatang Crisanto. Nasan po ba yung anak nyo?" "Ay, naroon sa kabisera. Nagwawala. Hindi malapitan dahil may hawak na itak." Naku, mukhang delikado nga yan ha. Tara na, puntahan natin. "Nadinig mo ba yung sinabi ni Tatang Crisanto? Tara na Mang Aming, samahan nyo kami." Teka, sandali lang. Sigurado ka bang kaya niyang pigilan ng anak ko? Malaking tao yung si Buloy. Hindi naman siguro maglalakas loob yung matandang yan kung hindi niya alam yung gagawin, di ba? Magtiwala na lang tayo sa kanya. Wika ni Banoy. Nagpunta ang tatlo sa kabisera. Nakita nga ni Banoy na nagkakagulo ang mga tao sa lugar. May ilan na rin nasugatan dahil sa pagwawala ng anak ni Mang Aming na si Buloy. Oy Buloy, tumigil ka na. Marami nang nasaktan sa gawa mo. Wika ni Mang Aming. Huminto sa pagwawala ang matabang binata at nilingon ito. Hindi ako si Buloy. Wala na siya sa katawang to. Tugon ng binata. Sabay sugod sa kinatatayuan ni Mang Aming. Laking gulat dito nang bigla siyang itulak ni Tatang Crisanto. Tumabi ka nga muna sandali diyang kambing. Aming pala. Ako nang bahala rito. Wika ni Tatang Crisanto. Iniunat na matanda ang kamay habang nakapikit ang mga mata. Sabay usal na mga dasal at ihip sa hangin. Saktong malapit na sa kanya si Buloy. Kaya tumapat ang pag-ihip nito sa maligalig na binata. O ikaw, kung sino ka mang demonyo ka, umalis ka sa katawan ng taong ito. Wika ni Tatang Crisanto. Nang mga sandaling yun, hindi magawang itaga ni Buloy ang hawak na itak. Hindi rin ito magawang makaalis sa kinatatayuan na tila ba nakasemento ang mga paa at ang buong katawan. Tignan mo nga naman. Isang albularyo. Bakit hindi mo ipakita ang mukha mo sa akin? Wika ng binata. Bakit ko namang gagawin yon? Hindi ka namang karapat dapat na makita ang mukha ng isang kagaya ko. Tugon ni Tatang Crisanto. Idiniin na matanda ang hinlalaki sa dibdib ng binata. Sabay ihip sa tuktok nito. Bigla na lamang nanghina ang katawan ni Buloy at natumbas sa lupa. Sa pagkakataong yun, mas idiniin pa ni Tatang Crisanto ang katawan ng binata sa lupa sa pamamagitan ng kanyang hintuturo. Hindi ako makagalaw. Anong ginagawa mo sa akin, tanda? Wika ni Buloy. Wala naman. Iginapos lamang kita. At mas malala pa dyan ang gagawin ko kung hindi ka aalis sa katawan ng taong ito. Tugon ni Tatang Crisanto. Teka, kilala ko ang boses mo. Ikaw si... O sige, subukan mong banggitin ang pangalan ko at talagang sasamain ka sa akin. Hindi na. Alam ko kung sino ka.
Aalis na ako. Patawad. Mabuti naman. O siya, iwan mo na ang katawan ng taong ito at huwag ka nang babalik pa. Maliwanag ba yon? Wika ni Tatang Crisanto. Biglang nawala ng malay si Buloy. Nang magising ito, laking pagtataka ng binata kung paano siyang napunta sa lugar at bakit ito may hawak na itak. Manghang-mangha ang mga tao sa ginawa ng matanda, lalo na si Banoy. Alam nitong manggagamot si Tatang Crisanto, ngunit hindi niya akalain na ganun ito kalakas. Grabe, ibang klase yung ginawa mo dun kanina, Manong. Biruin mo, napakalaking tao nung si Buloy. Nagawa mong patumbahin ng mag-isa? Wika ni Banoy. Hindi si Buloy ang kumukontrol ng sarili niyang katawang kanina, kundi isang tikbalang. Mabuti na nga lang at naging masunurin siya. Kung hindi, nako, baka hindi na siya sikatan ng araw. Ha 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 ha. Tugon ni Tatang Crisanto. Pero nadinig ko kanina yung sinabi ng nakasapi kay Buloy. Alam niya daw yung totoo mong pangalan? Ibig sabihin, kilala ka talaga ng mga engkanto? Sabihin na natin parang gano'n na nga. Tara na, tapos na ang gawain ko rito. Sadali lang po, Tatang. Maaari ko bang malaman ang pangalan ninyo? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Crisanto. Maraming salamat, Tatang Crisanto. Heto, tanggapin niyo ang kaunti kong alay. Pasasalamat sa inyo. Nako, hindi na. Mukhang kakailanganin mo yan para maipagamot yung mga taong nataga ng anak mo. Itabi mo na lang yan, aming. Sige na, mauuna na kami. Matapos ang pag-uusap, kagad nang umalis ang dalawa. Nagtaka si Banoy kung bakit hindi nito tinanggap ang alay ni Mang Aming. Akala ko ba, manggagamot kayo para makatulong? Bakit hindi nyo tinanggap yung bayad ni Mang Aming? Dahil hindi naman kailangan, Iho. Pinalayas ko lang naman sa katawan ng anak niya ang engkanto. Wala naman akong ibang ginawa. Mahirap din yun, ha? Pero kung sa bagay, kayo naman po yun ang gagamot, hindi naman ako . Tumatanggap lang ako ng alay kung alam kong kakailanganin ng tulong mula sa mga alaga kong engkanto. Sa kanila napupunta ang mga alay na yon. Sa totoo lang, hindi naman ako nakikinabang doon. Pag-uusap ng dalawa, ito ang naging simula ng unti-unting pagkakakilala ng mga tao kay Tatang Crisanto. Dumami ng dumami ang mga nagpupunta upang magpagamot sa kanya. Naging maayos naman ang lahat para sa dalawa. Mas lalo pang napalapit si Banoy kay Tatang Crisanto. Itinuring niya itong sariling ama. Maraming taon ang lumipas, muling naranasan ng matanda na tanggapin ng mga tao. Hindi na nito inisip na mauulit muli ang nangyari sa nakaraan. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang magaganap na tila nagpabalik na mga alaala ni Tatang Crisanto. Isang pamilya mula sa malayong bayan ang nagpunta upang magpagamot. Kagaya ito ng kasong hinawakan niya, 20 taon na ang nakakaraan. Ano, Manong, kaya niyo po bang gamutin yung isang to? Tanong ni Banoy. Kaya naman. Kaso, natatakot ako. Dahil ganito yung kaso na naging dahilan ng pagkawala ng pamilya ko sa akin. Tugo ng matanda. Matagal na ho yun, Manong. At alam ko, hindi na ulit mangyayari yung bagay na yun. Malakas yung pananalib ko sa inyo. Marami ka nang napagaling . Ito pa kaya? Hindi ko alam, Banoy.
Pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong takot sa buong buhay ko. Takot hindi lang para sa akin, kundi para sa mga tao sa paligid ko. Huwag ho kayong mag-alala, Manong. Malaki po yung tiwala ko sa'yo. Isa pa, alam mo naman na yung gagawin kung sakaling mangyari ulit yung ganitong sitwasyon eh. Bahala na ang Diyos, iho. Ngayon, ang gusto ko lamang gawin, matulungan ang mga taong ito. Kung ganun, Manong, magtiwala ka sa sarili mong kakayanan at lalong-lalo na sa Diyos. Tara na, nag-aantay na ang mga pasyente. Pag-uusap ng dalawa, lumabas ng tahanan si Tatang Crisanto at tinignan ang mga pasyente sa kubo. Kagaya nga ng inaakala ng matanda, isang malakas na mambabarang ang dahilan ng pagkakasakit ng pasyente. Sinimulan nito ang panggagamot hanggang sa tuluyang mahuli ang mambabarang. Ito na siya, Banoy. Alam kong ito ang una mong pagkakataong makasaksi ng ganitong uri ng pangyayari. Kaya pakiusap. Ano ba ang makikita mo? Huwag na huwag kang magpapakita ng takot. Babala ni Tatang Crisanto. Maliwanag po, Manong. Huwag po kayong mag-alala. Mas nasasabik pa ako sa kung anong gagawin niyo sa mambabarang kesa sa matakot sa kung anong makikita ko. Tugon ni Banoy. Tignan natin kung hindi ka kilabutan. Heto na. Maghanda ka na, iho. Wika ni Tatang Crisanto. Pagkasabi ng matanda sa mga katagang yun, biglang umangat ang katawan ng pasyente. Tumawa ito ng napakalakas at tinignan ng masakit si Tatang Crisanto. Mukhang magiging masaya to. Isang malakas na manggagamot ang makakatunggali ko. Sa tanang buhay ko, ikaw pa lang ang nakapagpapasok sa akin sa katawan ng isang tao. Wika ng mambabarang. Tandaan mong mabuti ang boses ko dahil ito na ang huling boses na madidinig mo bago kita ihatid sa impyerno. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit mo binarang ang taong ito? Muling tanong na matanda. Napangiti si Banoy nang magtanong ang matanda kung ano ang dahilan ng mambabarang. Bagay na hindi niya nagawa 20 taon na ang nakakaraan sa parehong sitwasyon. At bakit ka naman nagtatanong sa akin ng ganyan? Sa palagay mo, sasabihin ko sa iyo ang dahilan ko. Tanong ng mambabarang. Wala kang ibang pagpipilian, mambabarang. Sasabihin mo sa akin ang dahilan mo o unti-unti kitang papatayin. Tugon ng matanda. Hindi yan sinasabi, tanda. Ginagawa yan. O baka naman, puro ka lang salita. Ang ayoko sa lahat, yung hinahamon ako. Hinawakan ni Tatang Crisanto ang kamay ng pasyente. Bigla itong nanginig na tila kinukuryente. Yan lang ba? Yan lang ba ang kaya mong gawin? Mukhang masyado kong nagtiwala na mas malakas ka kesa sa ibang nakalaban ko. Wika ng mambabarang. Huwag mo kong ipasok sa bulsa mo. Sagutin mo ang tanong ko, mambabarang. Ayoko. Ayoko nga. Abat, tinamaan ka ng kunat ha. Talagang sinasagad mo ang pasensya ko. Wika ni Tatang Crisanto, sabay kuha ng itim na patpat mula sa mesa at marahang tinapik ang braso ng pasyente.
Kitang-kita ng lahat ng nakikiusyoso ang latay sa balat nito. Habang naglulupasay, paulit-ulit na ding idinidikit ni Tatang Crisanto ang hawak na patpat sa braso nito. Ano? Kaya mo pa? Sabihin mo na kasi kung ano ang kasalanan ng taong ito sa'yo. Muling tanong na matanda. At kahit sabihin ko pa sa'yo, wala ka din namang magagawa dahil huli na. Patay na ang anak ko dahil sa lalaking ito. Tugon ng mambabarang. Kung ganon, talagang paghihiganti ang dahilan mo. Oo, gusto kong maranasan ng lalaking to at ng pamilya niya ang pait ng mawala ng mahal sa buhay. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Alam ko ang sakit at hirap ng mawala ng mahal sa buhay. Kaso lang, mali ang pamamaraang napili mo sa paghahanap ng katarungan. Pasensya ka na pero hindi na kita palalampasin. At anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo din ba ako? Kagaya ng ginawa mo sa nakalaban mong mambabarang. 20 taon na ang nakakaraan. Ha? Kristo? Nanlaki ang mga mata ng matanda dahil nakilala ito ng mambabarang. At sa paano mong paraan ako nakilala? Naguguluhang tanong ni Tatang Crisanto. Ako na lang ang nakakaalam ng bagay na yon. Wala na ding halaga pa kung malalaman mo. Pero hindi ako kagaya ng mambabarang na pinatay mo noon. Alam ko ang pagkakamali mo at alam mo din ang dahilan at kung bakit ko ito ginagawa. Tugon ng mambabarang. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, mali ang pamamaraan ng paghahanap mo ng hustisya. Kung namatay man ang anak mo dahil sa taong ito, bakit hindi mo hayaan na ang batas ng tao ang magparusa sa kanya? Hindi makakamta ng isang kagaya ko ang katarungan mula sa sinasabi mong batas ng tao. Kilala lang nito ang mga mayayaman, ang mga walang kakayanan, hindi makakatikim ng patas na pagtrato. Nakakalungkot mang aminin, ngunit totoo ang sinasabi mo. Gayunpaman, kailangan mo pa ding managot sa mga nagawa mong pagkakamali. Kaya hanggat maaga pa, alisin mo ang sakit ng taong ito at titignan ko kung anong magagawa ko. Muling wika ni Tatang Crisanto. Kumilos ang kamay ng pasyente na tila may kung anong binubunot sa binti, braso at sa tiyan. Matapos ay pinagpagdin ito ang katawan. Naglaglagan ang mga makamandag na alupihan at iba pang insekto na kumakain ng laman ng tao. Ginawa ko na ang gusto mo, Kristo. Ngayon, ipatupad mo na ang hatol mo. Hindi na. Umalis ka sa katawan ng lalaking ito at huwag nang manggagambala pa. Matapos ibigay ni Tatang Crisanto ang utos, nilisan ng mambabarang ang katawan ng pasyente. Maya-maya lang, nagkamalay na ito at sinimulang alamin na matanda ang totoong dahilan kung bakit ito nagkasakit. Ayon sa pasyente, isang babae ang niloko niya at dahil sa sobrang kalungkutan, nagpakamatay ang nasabing babae. Isang malutong na suntok ang inabot ng pasyente mula kay Tatang Crisanto bilang parusa sa ginawa nitong kawalang hiyaan. Sinabihan din ito na matandang wag nang uulitin ang ginawa niya dahil kung hindi, siya mismo ang papatay sa kanya. Matapos ang kaganapang yun, nagpasalamat pa din ang pasyente dahil napagaling na matanda ang kanyang karamdaman.
Mas lalo pang dumami ang mga natulungan ng matanda. Ngunit dumating rin ang panahon kung kailan kailangan na nitong magpahinga. Bagaman masakit para kay Banoy, ngunit wala naman siyang magagawa pa dahil matanda na din si Tatang Crisanto. Gayunpaman, naging masaya pa rin ang binata dahil nagawa niyang makatulong sa isang mabuting tao. Sa kasalukuyan, doon pa din naninirahan si Banoy sa kanilang lupain sa Negros at may sarili ng pamilya. Retirado na din ito at ang mga anak na ang nagpatuloy ng kanyang hanap buhay na pagsasaka. Palaging nakaupo si Banoy sa lumang kubo kung saan minsang nanggamot ang ligaw na estranghero na albularyo. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.